Handa raw isang dating kongresista sa Quezon City na isiwalat ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa katiwalian sa flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. May ilang kontraktor din daw na handang ibalik ang nakuhang pera mula sa questionable projects kapalit ng mas magaan na kasong haharapin sa Sandigan Bayan. May unang balita si Salima Refran. Handa na raw isiwalat ng isang dating kongresista ng Quezon City ang lahat ng nalalaman sa maanomalyang flood control projects. Yan ang pinaabot niya kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Nakatanggap din ako ng tawag. Isang kaibigan ko, parang siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Inaantabayanan raw ni Remulla ang mga magiging hakbang ng ex-congressman. Pero nagpasabi na raw ito na marami siyang ilalahad. Yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Masabihin niya. Sir, magtuturo din to ng iba? Magtuturo. Ano to, hindi na siya incumbent. Sa ulat ng Quezon City LGU, 331 ang mga flood control projects sa lungsod ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Pero 2 lang daw sa mga ito ang inaprobahan ng lokal na pamahalaan. Sabi pa ni Ombudsman Remulla, nag-a-apply raw ng panibagong set ng freeze orders ang Anti-Money Laundering Council. They communicated to me that there are 9 persons. Some of them formerly elected officials or elected officials, and some just personalities na sinisik nila yung freeze order. Kasama naman ang Office of the Ombudsman ng Philippine Competition Commission o PCC sa pagsilip sa issue ng bid rigging. Isang bidder na palaging talo sa maanomalyang flood control projects ang iniimbestigahan na raw nila. 3% of the project cost is given to the losing bidders. Yun yung by for the boys tawag nila, for the boys. So, hinahati-hati yan sa losing bidders, etc. Meron pa ibang binibigyan. Ano na yan? Dating gawin na yan na nangyayari sa DPWH. Nais rin ni Ombudsman Remulla na makausap ang Sandigan Bayan para mailatag ang mga panuntunan para sa full restitution o buong pagbabalik ng ninakaw na pera mula sa gobyerno, kapalit ng plea bargain o pagpapababa ng kasong kakaharapin. May mga nagparamdam na raw kay Ombudsman Remulla na mga contractors o yung mga kongresistang kasalukuyan o dating kontraktor. May mga congressman daw na gusto lang nilang manahimik at hindi na nagagawin ulit, magsasoli pa sila sa mga contracts na kung saan nag-contractor sila. Samantala, inatasan na ng Ombudsman ng Department of Justice na ituloy ang pag-usig sa 5 reklamo ng malversation, graft at perjury para sa 5 ghost projects ng DPWH Bulacan First Engineering District. Ibig sabihin, DOJ na ang magsasagawa ng preliminary investigation at magdadala nito sa korte. Ilan sa respondents dito, sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, at kontratistang si Sally Santos. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News.